Our first guest today is one of one, an iconic comedian here in the Philippines after he moved to Canada in 2021. We catch up with Kuya Jobert about how life's been for him and his career in comedy. Let's go meet Jobert Austria in The Hangout. Beautiful day, Kuya Jobert! Welcome to the show! Hi, kamusta kayo? How are you doing? Wow! Wow! Very good, Oh, Kuya yun lang. Jobert! Nagising ako dun, ah. Oo nga! How are you, How you ha? doing? How are you doing, eh? So, good afternoon dyan sa Canada. Afternoon dyan, right? Oo, afternoon. 5:30 ng hapon. 5:30 ng hapon. So, dyan ka na talaga sa Canada. Nag-migrate ka na since 2021. Kamusta naman ang buhay dyan sa Oo, Canada? Okay naman. Blessed tayo dahil kaka-turn ko lang. Nag-Canadian na ako itong year na to. Oy, wow! Congratulations. Congratulations! So, ayun, sanay na. Sanay na sa buhay dito. Hindi katulad dati, nung bago na nangangapa pa. Sanay na sa lamig. Sanay na sa kami lang ng asawa ko dito. Ikaw gagawa dito lahat. Walang gagawa. Kuya Jobert, kailan mo masasabi na talagang nag-adapt ka na sa buhay Canada? Paano ko masasabi? Oo. Dito at naka-adapt ka na rito pag kaya mo nang magmaneho, kaya mo nang kaya mo nang lamig, kaya mo nang makipag-usap sa mga tao. Yun lang, yun na yun. So- Pinakamahirap dito yung masanay ka sa weather dito. Oo. Iba talaga. Sobra. Di ba nagfa-French yung mga tao dyan sa Canada? So, magaling ka na mag-French, Kuya Jobert. Bonjour! Hihirapan ako pa. Actually dito sa Calgary kasi ako sa Alberta ako. Wala naman. Wala Doon yun naman. sa- Okay, okay. Kaya sa Montreal, tsaka sa Toronto, nag-French sila dyan. Pero Kuya Jobert, hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa rin. You still do stand-up, nagtutouring ka pa rin. Yeah. Kamusta naman yung mga tours mo lately and of course, syempre, yung audience mo siguro, iba ba compared to what you had here in the Philippines? Kasi feeling ko din, iba yung audience mo dyan sa Canada eh. Actually, iba talaga kasi sa Pilipinas hindi naman ako nag-stand-up eh. Dito lang ako talaga nag-try mag-stand-up. 2000 to 2019 nung nandito ako, wala akong ginagawa eh. Sabi ng asawa ko, ba't di ka mag-try? So sinubukan ko. So habang tumatagal, nakakaipon ako ng material. Okay naman. Mahal na, gustong-gusto nila rito yung mga Pilipino. Patok na patok sa kanila yung pag kinukumpara mo yung buhay sa Pilipinas saka dito, ang daming nakakatawang mga experiences na talagang puwapatok sa mga Pilipino. Teka lang, ang nag-catch ng attention ko yung pagkain na sinaserve dun sa sa gig mo eh. Pinoy na Pinoy eh, may buffet talaga eh. Actually, sa sa Toronto yun. Okay. Dala ba yan? Dala ba yan ng mga ng mga audience mo? Oo, mga endorser ako niyan eh. Kinuha ang endorser. Kasi Marami di din. ba? Actually, akala ko nga nung pupunta ako dito Oo. sa Canada, magtatrabaho na lang ako ng normal na trabaho. Pero nabigyan ako ng opportunity. Akala ko dito lang sa Canada and I've been doing this for 3 years now. Buong Canada. Wow. Lumabas na rin ako, nag-US na rin ako. And this December, punta ako Australia. Tapos next year, meron akong Europe. Grabe. Naging Grabe. touring stand-up comedian ka. Pero Kuya Jobert, yung mga event mo, parang naging community night rin eh. Dahil yung mga Pinoy well, kung saan ka pumunta, parang nag-gather sila bigla eh. Tipo-tipo just to support you and celebrate being Filipino eh. Is that what your nights have become? Oo eh. Actually ako kasi, hindi ako umaalis agad eh. Nagsistay ako doon hanggang patatawanan ko sila. Kasi usually ang stand-up gigs dito o kaya pag nag-show yung mga Pilipino, mga artista galing dyan, 1 oras at kalahati. Ako, tumatagal yung show ko minsan 2 oras hanggat tumatawa sila, hindi sila iniiwanan. Tapos, I see to it after makikipagkwentuhan ako. Tapos, papapicture ako sa lahat. Tapos, kwentuhan, gano'n. Kasi namimiss nila yung mga talaga eh.
mga artista o tsaka yung mga buhay, kwentuhan. Ito yung pinaka-ano outlet nila talaga yung mga shows dito kasi lahat nagtatrabaho eh. Kaya pag nagka-show, parang ano na rin yung reunion, parang ano na rin lang, outing na rin nila yung pamilya. Well, At saka yung show ko kasi, pwedeng bata dun. Oh, so for all okay. So ages hindi siya. siya ano, hindi siya PG. PG siya, wala akong ano. Okay. Okay. Everybody's welcome. Friendly siya. Yes. Pero alam mo, I'm sigurado ko yung mga materials mo base sa experiences mo doon, adjusting itself. And balita ko na okay daw yung kwento na kumuha ka ng driver's license mo daw. Tama ba? Oo, parang kumukha ng board exam dito. Hindi ba uso yung ano diyan? 'Di ba minsan may kodigo pagka mag-take ka ng ano, test? Kumuha ko ng learners kasi may limang computer doon eh. May limang computer, umupo ako. So, nag-exam ako, sumasagot ako ng mga traffic signs. Maya-maya namatay. Akala ko, sabi ko, excuse me, I think something's wrong with the computer. Sabi sa akin, no, you failed. So, pag hindi mo napasa yung exam, magsasara yung computer? Namamatay. Pag mababa sa 15. Grabe. Nakailang ilang try ka? beses mo, nakailang try? 3 beses ako. No? Oh. At akala ko Hindi naman lang kung yan, kaya mo mas mag-drive dito sa EDSA, kaya mo kahit saan sa buong mundo eh. Hindi pala. Actually, no? Oo. Tsaka sabi ko, alam mo, di ba, ako kasi experience ko ito talaga. Nung kumuha ako sa LTO, ginanon lang ako eh. Kuha ka, boss. 150. Totoo to. Na-experience ko to. Tapos sabi ko, hindi ko pa yun sasagot ko sa taas. O, sagutan mo na to. Hihingin ako ng, boss, may ballpen ka. May sagot na yan. Oh my gosh. Totoo That yan. is true. That Personal is true. experience Oh ko my yun. gosh. Oo. Yeah. I mean, like, at the same time, iba talaga eh. Iba talaga yun. So, 3 beses ka kumuha ng driver's license exam doon sa Canada. Learners pa lang yun, ha? Learners pa lang yun. Learners? Okay. Yeah, learners. So, gaano katagal yung proseso mo? Mabibigyan ka ng learners 1 year, may kasama kang class Okay. 5 na maneho, kailangan. Tapos after that, mag-register mo na naman, kailangan mag-class 5 ka para pwede ka na magmaneho mag-isa. So ngayon, 1 year. ngayon pwede ka na magmaneho mag-isa. Oo. Kaya ako nung nagmamaneho pupunta sa mga shows ko. Oh, wow. Hindi katulad yan. Congratulations. Solo lang ako. Hindi katulad yan, di ba? Yung mga PA ka. Hindi Oo. uso rito. Isa ka lang dito. Kuya Jobert, nagpa-tarp ka ba nung nakuha mo na yung driver's license mo? Ha? Nagpa-tarp ka ka Tarpaulin? ba nung nakuha mo yung driver's license mo? Sorry, di ko may narinig. Nagpa-tarpaulin ka ba? 'Di ba usong-uso sa Pilipino pagka merong celebration o di ba? Nagpapa-tarpaulin tapos may picture, Yeah. tapos may mga ulap-ulap sa background. Oo, ang yabang ko. Lalo na naging citizen ako, ang yabang ko. Ang saya! And hindi lang yan yung mga milestone mo dyan, Kuya Jobert. I believe may bagong apo ka? Lolo ka na! Lolo Congratulations. Jobert! Congratulations! Thank you. Alam, may apo ako dyan sa Pilipinas. Isa sa anak ko, nandito rin. Meron ako apos babae. Yun din yung nagpapaano dito. Siyempre, kasi puro trabaho ka, di ba? Pag nagkaroon ka ng apo, yun namin, libangan namin ng asawa ko pag wala akong pasok o wala akong trabaho. Kuya Jobert, gaano ka-importante yung family connections mo doon? Because if I'm not mistaken, or at least one of the biggest reasons kung bakit ka nag-migrate sa Canada dahil sa pamilya. Yeah, kasi kaya ako give up ko yung showbiz ko kasi ayoko na nung LDR kami. And responsibility ko, tumatanda na rin ako, ilang taon rin akong nagpapatawa, di ba? Na-achieve ko na rin yung gusto ko. So, sabi ko, sige, iwanan ko na. Punta na ako ron para makasama ako ni Chad dito. Nabigyan naman ako ng opportunity na, di ba, iniwan ko yung showbiz, pero dito, ganun pa rin, nagtatrabaho ako. So, natuwa ako kasi, di ba, nabigyan ako ng panahon para mas makasama ko yung asawa ko. At the same time, mapagpatuloy ko yung career ko rito. At
nadadala ko yung pangalan ng pagiging Pilipino mo na pupunta ka sa ibang bansa. Tuwan-tuwa yung mga Pilipino, sobrang pasalamat nila. Kuya Jobert, dito ka na lang, buti na lang, nandito ka. Ganun. Pero Kuya Jobert, nag-movie ka pa rin kasi kasama ka doon sa Hello Love Again. Oo. 'Di ba? Oo nga, hindi ko alam eh. Kasi nandito sila, bigla akong tinawagan. Kuya Oo. Jobert, may shooting kami dito, pwede ka ba? Sige. First time ko makasama sa movie nito, yung nag-click ko, 1 billion nga, di ba? Oo, no? Talagang ang daming nanood noon, blockbuster. Pati sa ngayon nasa Netflix siya, talagang one of the most watched Pinoy movies on Netflix. Kamusta yung experience mo doing Hello Love Again? Ayun, si Direk Cathy, yung first scene ko, take 20 plus. Inilabutan ako, gusto ko na umuwi eh. Takot pala si Direk Cathy. Una, gumagano muna eh. Sige, cut. Mamaya, nung mga nakaka-take 10 na ako, kala ko madali lang tong eksena to, pero tumatagal. Gusto ko nang umalis. Gusto ko maging abo. Gusto ko maging usok. Grabe, first scene pa lang yun eh. Hanggang doon sa dulo ng Diba? pelikula, nandun ka eh. Kasi tito ka ni Joros. Oo. Kulang nga actually, dapat mas marami exposure ko doon. Kaso nga may mga shows ako. So, gumagat lang ako. Okay. Siyempre. At hindi lang yan, apart from, still doing movies sa Canada, OG ka talaga sa YouTube content creation eh. And feeling ko nag-evolve ka na kahit papano. Naging travel vlogger ka na eh. Kamusta naman yung atake mo ngayon, Pero considering? actually, ako nag-umpisa ng vlogging sa Pilipinas eh. Pagkatapos nila, ako talaga eh. Kaso, di ba, alam niyo naman yung mga material ko dati. Ngayon, dahil Kristiyano na ako, binabago ko yung binabago ko yung genre, yung hindi na ako nagmumura. Ginagawa kong clean yung comedy ko para lang may iba, di ba? Kasi di ba, yung iba, minsan natatakot ng manood ng kasi, bawal dahil yung mga bata dyan, bawal Actually. Tama. Talaga, gusto ko lang, sa akin lang kasi di ba, bilang isang komedyante, pakiramdam ko, mayroon din akong responsibilidad, hindi lang para kumita ka, di ba? Kasi hindi lang naman mga matatanda ang nanonood sa'yo. Merong online. Kaya kung sabi ko, kung mag-YouTube ako, gagawin ko malinis yung YouTube ko. Okay lang kung hindi ka kumita. At least, meron kang sinisimulan na isang bagay na may mabuting bagay na natututunan. So, Christian ka na ngayon, Kuya Jobert. A big part of your journey lately nga, yung pagbalik loob mo sa Diyos. Can you tell us more about this, Kuya Jobert? Actually, yung turning point na yung nag-COVID eh. Yung nagsara na yung ABS-CBN, wala na. Ang mga shows. So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Ayoko na mag-artista, magtatrabaho na lang ako dito. Sunod na ako sa'yo dito. O kung ano man yung will mo. Pero, alam mo, yung nagbalik ako kay Lord, lahat ng yung mga bagay na sabi ko, i-give up ko na, hinigay niya ulit sa akin, di ba? Gusto mo magpatawa ka dyan. Basta tuloy-tuloy ka lang sa akin. Yun lang naman yun eh, di ba? Ngayon, medyo naging responsable na ako. Bilang seryoso na ako sa pagiging Kristiyano ko. Dumahirap, pero makikita mo naman yung blessing ng Lord pagka sumusunod ka sa Kanya. At grabe rin yung shift mo considering na nagawing G-rated yung comedy mo. Gaano kahirap yung proseso na yun? Kasi syempre, yung pagpapatawa, may sarili kang style dati pa, yan talaga yung mga go-to mo, and then all of a sudden, mag-change ka bigla. Alam mo, doon naman nakikita yung para sa akin, kung komedyante ka, kailangan magaling ka, di ba? Kung nakakatawa ka, kahit anong gawin mo, nakakatawa ka naman di ba? Ngayon, kung komedyante ka, kasi trabaho mo yan, kailangan gamitan mo ng isip, di ba? Kailangan mo ng, paano ko kailangan gustuhin mong mangyari. Gusto kong maging malinis yung comedy ko, kaya naman di ba? Kaya yun, pagka pinag-aralan mo. And syempre, experience din. Kung talagang meron kang, kasi ewan ko, minsan hindi ko alam paano ko nagagawa, pero pag sanay ka nang gawin yun, makakasanayan mo na talagang gawin yung comedy na gano'n.
Na-nervyos ka ba nung first time mo naging gawin G-rated yung comedy mo? Especially sa stand-up? Oh, actually, oo. Kasi siyempre, kilala ka na, di ba? Kilala ka, ang dami kong fan na nung una nga. Ang daming nawala ng mga fan ko. Baduy mo na. Baduy mo. Nung nag-mainstream ka, baduy mo na. Yan na. Pero hindi. Gusto nila yung kulit ko eh. Gusto nila yung kulit ko kung paano ko binibitawan, yung mga punchline ko. Katulad nung, di ba, yung kay John Lloyd, yung napanaginipan kita kagabi. Kasi mahilig ako sa ganun, yung mga impromptu. Oo. Actually, yung mga stand-up, mga gig ko, hindi ko sinusulit yun. Puro crowd Talaga? work. Puro crowd work lang ako. Meron ako isang mga maaalala, tapos, siyempre, hindi naman yun doon ka bababad sa material mo, depende sa crowd. Di ba? Paano kung hindi sila natatawa doon? Babagsak, magka-crowd work ka talaga. Pero, pinaka-efficient na style dito yung crowd work. Gusto ng mga Pilipino involved sila sa material. At saka kasi Kuya Jobert, you're naturally funny. Parang kahit hindi ka magpatawa, matatawa yung mga tao sa iyo eh. So doon lumalabas yung innate talent mo talaga to make people laugh. At saka yung versatility, 'di ba? From yung yun ngang medyo PG na papatawa, tapos ngayon ano na siya, kid friendly na, 'di ba? Kanina nga, naka-phone lang siya, natawa na ako eh. Oo. 'Di ba? Doon pa lang sa ano mo sa ano mo kanina eh. So anyway, anong mga upcoming shows mo diyan? Kuya Jobert, until the end of the year? Meron ako sa Saskatoon, meron ako sa Vancouver, meron ako sa September sa Saskatoon, Vancouver, tapos October pupunta rito sila yung sikat na vlogger diyan sa Pilipinas, si Malupiton. Okay. So makakasama ko dito. Tapos after nung October, lilipad na ako punta ng Australia. Sydney, Melbourne, Perth, tsaka Newcastle. Grabe. Hanggang January na. Tapos pagbalik ko rito, January, Montreal, tapos Spain. Hindi ka ba napapagod, Kuya Jobert? Alam mo ba na may gig ako na magkakasunod? Minsan loop Friday, Saturday, Sunday, tapos minsan isang linggo din diretso. Grabe, sunod-sunod. Pero wala kang plans of, visiting Manila, maybe having a show Actually, here? bumisita ako dyan 2 years ago. Kinuha nga ako ni Coco ulit eh. Oo, probinsyano ba? Tama ba? Hindi, Batang Quiapo na. Kasi Batang yung Quiapo. probinsyano, Right. Ngayon natin namamatay na sila. Dati hindi kami namatay din. Binaril Diba? ako ng Mahal ka Armalite. niya, no? Hindi mo naalala nyo, binaril ako ng Armalite sa probinsyano bukas kumakain ako ng sinangag. Oo, totoo yun. Oh my gosh. Diba? Doon mo makikita pag love ka ni Coco, hindi ka mamamatay doon sa shows niya. Talagang buhay ka hanggang matapos. Diba? Hindi na Pero kung siguro. mabigyan ka ng chance na magpelikula ulit, maybe like something like Hello Love Again, open ka rin sa sa doing movies again. Siguro, depende kasi, di ba, mas gusto ko, siguro yung priority ko dito kasi. Ito na yung bahay ko, kumbaga, di ba? Pero mabibigyan tayo ng isang magandang project siguro. Lord willing, di magawa natin yan. Okay, Kuya Jobert, before we let you go, ang show na ito, ang title is Beautiful Day. So, what makes your day beautiful, Kuya Jobert? What makes my day beautiful? Family ko and si Lord. All right. Perfect. Kuya Jobert, Perfect. maraming salamat. Really appreciate you being here Maraming with us. salamat Pag may mga producers dyan, wala akong manager, ako lang. Sige, didiretso na sila sa'yo sa pag-contact. Thank you so much, Jobert Austria, for hanging out with us here on Beautiful Day. Thank you, Kuya Jobert. God bless.